Hello guys and welcome back again sa aking YouTube channel para sa ating episode 5 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ang ating video, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at pag-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated kung may bago tayong video. At wag na po natin itong patagal pa guys, tara simulan po natin pagkatapos lamang ng ating maiksing intro. Ang espadang baliktad ang talim, laban sa San Bato. Kenshin! Kenshin! Wala siya? Kayo pala yan, Binibining Kaoru. Ang ganda ng umaga natin ngayon, no? Paano mong nasasabi ang ganyan? Anumang oras, pwedeng dumating dito yung upahang lalaki para makipaglaban sa'yo. Wag na wag ka talagang papatol sa mga ganong uri ng tao. Maliwanag ba, Kenshin? Sang-ayon ako, ganun pa man. Tila may dahilan si Sansa kaya ginagawa niyang ganung bagay. Huwag mo sabihin binabalak mo siyang labanan. O sige na nga! Kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Tutulungan kita para makapag-ensayo, Kenshin. Alam mo, hindi mo kailangan ng sobrang pag-ensayo. Anong sobra, ha? Pangit na babae! Pangit ako yung pangalawang master! Aray! Suko na ako! Aray! Ang gusto ko lang naman, matalo ang maalamat na mamamaslang na sinasabi nilang siyang pinakamalakas sa lahat ng imperialista! Hanggang sa kaibuturan ng puso ko! Bakit ba ang laki ng galit niya sa mga imperialista? Ano bang nangyari sa kanyang nakaraan? Teka, Kenshin, bakit parang wala ka yata sa sarili mo? Ha? Hindi ito ang tamang oras para dyan. Magandang umaga, Kaoru! Dr. Gensai! Kumusta na kayo, Ayame? Susume! Oh? Oo na, sige na! Anong lalaroin natin, ha? Ay, naku. Heto kami, nag-aalala lahat samantalang si Kenshin. Kapitan Sagara. Tumingin ka mabuti sa Nosuke. Hindi magtatagal, ang 300 taong pamumuno ng Tokugawa magwawakas na at magsisimula ang bagong panahon. Ang mga araw na inapayang mahihina at umiiyak sa pagtulog, matatapos na. At ang mga araw na magkakapantay ang lahat, na walang itaas o ibaba, magsisimula na. Tayong mga Sekihotay ang mangunguna nito. Kaya dapat gawin ang lahat na makakaya natin para makalikha tayo kaagad ng bagong mundo, tama ba? Ilang beses ko na narinig yan. Siya nga pala, Kapitan, kapag magkakapantay na ang lahat, pwede na rin ba akong magkaroon ng apelyido? Oo naman. Kung ganon, magagamit ko bang apelyido nyo, Kapitan? Pwede ko rin bang gamitin ang Sagara? Pwede ba yun, Kapitan? Sa Nosuke Sagara pala, naku, wag na lang. Ang sagwa nitong pakinggan. Kung tama ako, ikaw ang kapitan ng unang hukbo ng Sekihotay na si Sagara. Ako si Tatiwaki Shindo, isang kawaning opisyal ng hukbo ng pamahalaan mula sa punong himpilan na si Musawa. Dala ko ngayon ang utos galing sa Gobernador General. Gobernador General? Kapitan? Ano bang ginagawa mo, Sansa? Ikaw pala, anong ginagawa mo't sumisilip ka na parang pusang may nanakawin? Alam mo, iniisip ko lang naman kung paano mo tatapusin ang laban ninyong dalawa. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ngayong tinanggap ko na ang hamon, laban ko na ito. Hindi ko papayagan na makialam ang iba. Oo, naunawaan ko na. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Alam kong hindi magiging madali ang inyong laban dahil alam mong siya si Batusay at dahil isa ka sa mga Sekihotay. Pero hindi na rin ako magrereklamo kung kakagat sa hamon mo si Batusay. Wala akong pakialam kung magreklamo ka man o hindi. Ako, si Sansa, tinitiyak ko na matatalo kong taong yun. Oh! Ano problema, Kuya Ken? Ano? Mga bulong-bulungan po? May nalalaman yung pasyenteng binisita ko ngayong umaga tungkol sa mandirigma. Mukhang isa siya sa mga nakaligtas na kasapi ng Sekihotay. Yung Sekihotay po ba ang grupo ng masasamang loob? Hindi, huwad na hukbo ng pamahalaan. Huwad na hukbo? Ang Sekihotay, isa yung samahang nabuo noong panahon ng revolusyon. Mula sa pangkaraniwang mga tao tulad ng magsasaka at mangangalakal, sila ang naging simula ng hukbo ng pamahalaan. Subalit nagsinungaling sila sa maraming magsasaka. Sinabi na hahatiin nila ang babayarang buwis at nagdulot yan ng kalituan sa mga tao. Ganun pala! Kaya gusto ng taong yun na labanan si Kenshin na isang imperialista para makapaghiganti! Sila naman pala ang may ginawang masama, hindi makatarungan ang ginagawa niya! At isa pa, dalag-dalan niya yung Sanbato. Masyado mapanganib na sandata yon.
O sige, gagawin ko ang lahat para pigilan si Kenshin. Ay, kumakain sila! Aya naman! Sandali, Ayame, nasa si Kenshin? Sumama si Kuya Ken dun sa lalaking may patulis na buhok. Yun ang punta kahapon dito. Oo, yung patulis ng buhok. Kaoru, sumama siya dun sa lalaki! Halika na! Teka! O ano? Sisimulan na ba natin to ngayon? Ha? Ginoong Batusay? Kenshin Himura, ang manlalakbay. Lalabanan ka gamit ang katanang ito. Ano ba? Saan ba nagpunta si Kenshin? Kaoru! Sandali lang! May nakakita kay na Kenshin at doon sa lalaking upahan na papunta sa may tabing ilog! Tayo na! Katanang baliktad ang talim. Nakita mo na minsan ang kapangyarihan ng aking sanbato. Pero hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kaya mong manalo ng hindi pumapas lang? Sa bagay, ikaw ang magpapasya kung may masasawi. Wala na yung kinalaman pa sa akin! Ayun! Naroon sila! Kenshin! Hindi, Kenshin! Buti nga sa kanya! Kahit malakas ang kanyang zanbato, baliwala rin kung hindi naman siya tumatama. Panalo na si Kenshin! Kenshin? Nagawa pa rin niya makatayo pagkatapos niya tamaan si Kenshin? Ang lakas niya hindi nagmumula sa katawan o sa kapangyarihan ng kanyang sanbato. Kaya niyang tumanggap ng matinding pagsalakay. Malakas ka nga pala talaga. Hindi nga malayong maging isa kang alamat. Ang estilong Hiten Mitsurugi ni Kenshin, napapabagsak ang mga kalaban sa isang tira lang. Pero hindi uubra ang isang tira lang sa lalaking ito. Ginoong Batusay, para sa kaalaman mo, ang isang labanan hindi ito tulad ng isang duelo. Hindi ang mahusay sa sandata ang siyang palaging nananalo. Ang hindi babagsak ang siyang panalo. Sabihin mo na lang ang bagay na yan kapag ikaw ang huling nakatayo sa laban natin. Tumahimik ka! Ikalawang bahagi! Heto na ako! Ako mananalo sa pagkakataon to! Sa banda rito. Limitado lamang ang nagagawa ng sanbato dahil sa taglay nitong bigat at laki. Hinahampas ito na pababa o kaya naman, hinahampas ito ng patagilid. Isa lamang sa dalawa, napakadali nitong hulaan. Dito na magtatapos ang lahat! Hindi uubra sa iyong isang tira lang. Kung ganon. Sunod-sunod na tira. Estilong Hiten Mitsurugi, Ryun Sonsen. Malakas siya. Hindi ko na nais pang itutok sa iyo ang aking katana. Tanggapin mo na lamang ng maluwag ang iyong pagkatalo. Matatalo ko laban sa isang imperialista. Anong sabi mo? Kaming Sekihotay nagkukunwaring kasama sa hukbo. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Shindu? Basta na lamang niyo ibinalita na hahati ng mga binabayarang buwis. Dahil doon, nagkagulo ang mamamayan. Nawala na ng tiwala sa inyong pamahalang imperialista. Wala na kayong lusot ngayon sa ginawa niyong krimen. Napagpasya na naming maharap kayo sa bitay dahil sa pagpapanggap niyo nakasapi kayo ng hukbo. Isang kabaliwan! Ikinalat namin ang balita tulad na sinabi ng Gobernador General. Alam ko na ngayon. Kapitan! Para sa pamahalang imperialista, naging problema ang balita tungkol sa mababang buwis na ikinalat nating Sekihotay. Dahil sa pangako na hahati ng buwis, maraming magsasaka ang pumanig sa kanila. Pero kulang sa pondo ang mga imperialista, kaya hindi nila yun magagawa. Kaya naman napagpasyahan nilang pagbintangan tayo para may palusot sila at magkunwaring walang nangyari. Tama ba ako, Ginoong Shindu? Paano kung gano'n na nga? Marangal kami nakikipaglaban at naniniwala kami na ang pamahalang imperialista tutulungan ng mga mahihinang mamamayan. Nangangarap ng bagong panahon. Walang katuturan na sinasabi mo sa panahon ng digmaan. Ang mananalo sa digmaan ang siyang makatwiran at ang matatalo naman ang siyang masama. Ganun lamang yun. Kahit mabuti ang hangarin ng isang samahan. Kaya naman sa opinyon ko, matatalo ito't maituturing na masama kung mahina. Katulad na lamang ninyo. Ano? Sige na, tapos na ang papel nyo rito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat.
Kapitan! Ngayon na! Hindi! Kapitan! Ayun sila! Iwan mo na ako. Tumakas ka na, Sanosuke. Ano ba sinasabi niyo, Kapitan? Sanosuke. Sige, umalis ka na. Kapitan! Kapitan Saga! Isinisi ng mga imperialista ang lahat sa mga Sekihotay at pagkatapos pinaslang sila. Ang mga yon, madumi silang maglaro. Hindi ko sila mapapatawad. Sekihotay, Oo, at tila isa siya sa mga nakaligtas na kasapi. Sansa. Ako na lang ang tatapos sa kanya gamit ang sarili kong kamay. Mamamatay ka, Batusay! Hindi! Kenshin! Hindi maaari. Kenshin! Batusay! Isang hakbang ko lang at gigilitan ko ng leeg ang mga taong ito! Gohai Hiruma! Ang akala ko nahuli ka na ng mga pulis! Paalam na sa'yo, Batusay! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Labang ko to. Hindi ko papayagan na makialam ang iba. Sansa, Hindi ako matatalo. Hindi ako pwede magpatalo! Gohei, hindi na maililigtas ang kaluluwa mo. Manahimik ka! Hindi ka na makakailag ngayon! Stilong Hiten Mitsurugi! Doryusen! Sanosuke Sagara, hindi ko akalain na isa ka sa mga nakaligtas na Sekihotay. Tapusin na natin to ngayon. Ikaw na pinakamalakas na imperialista! Itigil mo na yan! Hindi ba kayo mga Sekihotay ang may kasalanan? Tama yun! Kayo ang masasamang tao! Nagkakamali ka kung may galit ka kay Kenshin! Ang sasayan nyo naman. Naniniwala pala talaga ang normal na lipunan na puwersa nga ng katarungan ng mga imperialista. Talaga nga palang napakarumi nilang maglaro. Naisahan nila kami. Sinabi nila sa aming makakasali kami sa hukbo. Ano bang sinasabi mo? Hindi sa ganon binibining Kaoru, yahay ko. Ang mga Sekihotay, ginamit ng mga imperialista at pagkatapos, basta na lamang ipinagtabo yan. Nakikita ko kung bakit may hinanakit si Sansa sa mga imperialista. Ganun pa man, Sansa. Tama na! Ang mga imperialistang nagkukunwaring makatwiran, inilagay ang simbolo ng kasamaan sa likuran ni Sagara at ng mga Sekihotay. At pagkatapos, pinatay silang lahat. Hindi ko sila mapapatawad! Hindi ako magpapatalo sa kanila! O sige, tapusin na natin to ngayon. Binaligtad niya ang katana! Mula nang mabuwag ang Sekihotay, naging isa akong upahang mandirigma. Dahil sa nakakalimutan kong lahat tuwing nakikipaglaban ako. 10 taon na ngayon at lumakas na ako. Gamit ang natutunan ko, tatalunin ko ang pinakamalakas na imperialista! Hindi ako matatalo ng kanyang kahinang paninindigan! Stilong Hiten Mitsurugi! Ryutsuisen! Matibay ka nga pala talaga. Ikaw pa lamang ang unang nakalaban ko na nakatayo pa rin matapos tamaan ng Ryutsuisen. Ganun pa man, tila nahihirapan ka na sa pagtayo. Tatawag ako ng manggagamot. Maghintay ka lamang dyan sandali. Hindi pa! Hindi pa ito tapos! Hindi pa ako bumabagsak! Hindi pa ako talo! Para kay Sagara sa Sekihotay, hindi ako matatalo sa isang imperialista! Ano pang hinihintay mo? Sumugod ka! Hindi kaya maling tao ang nilalabanan mo? Tinuruan ka ba ng Sekihotay para talunin ang mga imperialista? O tinuruan ka nila para makumpleto ang revolusyon? Tumahimik ka! Isa kang imperialista kaya wala kang karapatang sabihin yan! Gumawa kayo ng panahong puno ng kasinungalingan at nakinabang dito! Hindi totoo yan!
Hindi tulad ng iniisip mo si Kenshin. Tinanggihan niya ang alok ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Isa lamang malalakbay na ipinagtatanggol ang mga tao gamit ang katana. Kilala mo lang si Kenshin bilang si Batusay na mamamaslang. Ikaw ang nagsimula ng gulo kaya huwag ka magsasalita ng tapos. At huwag na huwag mong itutulad si Kenshin dun sa iba. Oo nga, sinusubukan ni Kenshin na ipagtanggol ang iba gamit lamang ang kanyang katana. Kung hindi mo pa rin ito naiintindihan, ako, si Yahiko Myojin, ang makikipaglaban bilang kapalit ni Kenshin! Zanza, hindi pa rin nagwawakas ang revolusyon. Totoo na ngayong panahon ng Meiji, nakaguhit na talaga ang hugis ng revolusyon. Ganun pa man, hanggang ngayon, marami pa rin ang bahagi ng lumang mundo at inaapi ang mga mahihina. Kaya naman naging isa akong malayang samurai. At iwinawas-iwas ko ang aking katana para maipagtanggol ang mga taong inaapi. Si Batusay na mamamaslang. Ipinagtatanggol ang mga tao. Naniniwala akong sa paraang yun, makakabayad ako sa aking kasalanan. Sa mga naisakripisyo para sa revolusyon ng Meiji. Tayo na, tawagin na natin si Dr. Gensai. Magkatulad sila ni Kapitan Sakura na nakipaglaban para sa pangarap na bagong panahon. Pero ang taong ito, hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin para doon. Kawalang pag-asa lang ang naramdaman ko. Sumuko ako at dinaya ko na lang ang sarili ko sa pakikipaglaban. Patawad, Kapitan Sakura. Natalo ako sa lalaking ito. Zanza! Lapit na kayo! Sige na! Hindi ako nakapaniwalang nabuhay pa siya. Oo nga, puno ng sugat at maraming nawalang dugo. Ang sabi ni Dr. Gensai, kailangan niyang manatili sa pagamutan ng 3 linggo. Himala na buhay pa rin siya. Si Sansa, ilang beses ang higit na inilakas kesa dun sa iba. Kaya naman hindi ko nagawa magdahan-dahan sa pakikipaglaban sa kanya. Ang mahalaga, maayos na ang lahat ngayon. Bakit hindi tayo kumain ng nilagang baka at saka ng... Ha? Ang mga lalaking yun? Sila yung mga desperado sa demokrasya nung nakaraan. Ay nako, wala akong pakialam kung lasing kayo at biglang makikipag-away sa akin pero gawin niyo yun pag malakas na kayo. Sansa! Hindi ba nasa pagamutan ka? Para sa kaalaman niyo, matibay yata ako. Walang sinabi ang mga galos na to. Wala yang epekto. Huwag niyo ang paglaruan. Katawan ng iba! Sansa! Hindi mo ba alisin ang simbolo ng kasamaan na nakasulat sa likuran mo? Hindi. Ang Sekihota ay isang alaala na hindi ko magagawang basta na lang kalimutan. Kaya hindi ko aalisin ang simbolong to ng kasamaan. At ang isa pa, hindi ko na rin naman mababago ang aking pananaw ngayon sa buhay. Susundan kita at titignan gamit ang sarili kong mga mata kung totoo nga na naiiba ka sa karamihan sa mga imperialista tulad na sinasabi mo. At isang bagay pa, hindi na ako si Zanza. Hindi na rin upahang mandirigma. Ngayon, ako na lamang si Sanosuke Sagara. Tulad na lang ng hindi na ikaw si Batusay na mamamaslang. Kaya tandaan mo to, hindi kita hayaang kumala nang wala akong pahintulot ko, Kenshin. Ay nako, tila nagkaroon na naman ako ng isang kakatuwang kasama. Hindi ko gusto yung sinasabi mong isa na naman. Ikaw ang pinaka-nakakatuwa sa ating lahat. Ginoong Sanosuke, naku, hindi na naman siya nagbayad. At yun, nagkaroon kami ng bagong kasamahan na nagngangalang Sanosuke Sagara. So at dito na nga guys, nagtatapos ang ating episode 5 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned in lang pa sa ating episode 6. At kung nagustuhan yung ating video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, i-share ang ating video. Marami pong salamat. Bye-bye!